Ang prosecution kinwestiyon yung paggasta ho ng milyong halaga ng Office of the Vice President sa regular na gawain ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. May report dyan, live si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, iginiit ni House Prosecutor Representative Derry Riton na walang nilabag sa sub-judice rule sa pagtalakay sa mga isyong iniharap ng depensa dahil wala naman umanong partikular na pangalan na binanggit at hindi rin pinag-usapan ang merito ng kaso. Ang payag ni Riton ay tungkol sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Birhi Ligutan kung saan naglalahad lamang ng prinsipyo ng batas at hindi umano ito pagtalakay sa detalye ng kaso. Sinabi ni Riton sa press conference ngayong hapon kung naiyak ang depensa, kawawa naman sila. Sabay giit na hindi ito sakop ng sub-judice rule at out of place ang naturang pagtutol. Sinabi rin ni Riton na dapat isantabi ng presiding officer ang emosyonal na reaksyon ng depensa sa usaping ito. Gayunman, sinabi ng mambabatas na iginagalang nila ang magiging desisyon ng presiding officer at mahalagang malinaw sa publiko ang mga aktual na detalye ng proceedings. Pakinggan natin si Representative Derry Riton. Yung pong defense on the conversation and the tit for tat during the trial itself, Ms. Ferrer would know na hindi ho yun yung dapat niyang sinagot nung pong panahon na yun. But Attorney Season wanted to provide context, then that was the context that she wanted to provide. But again, going back to the transcript itself, the reply of Ms. Ferrer to Attorney Kapunan was, it was allowed, relating to, basically responding to misleading questions. So, everyone was basically understanding na tungkol po doon sa misleading questions po, yung sagot ni Attorney Ferrer. Hindi ba? So, kumbaga, do not gaslight the nation that kasalanan po ni Attorney Ligutan kung bakit ho pumutok sa mukha po ng depensa ito pong bagay na ito. They should have been quick on the draw. They should have clarified that she was answering not the question on misleading statements or misleading questions, but on something else. Dapat ginawa na niya yun noong umpisa pa lang. No, it was the job of Attorney Ferrer to basically clarify what she was actually replying to. Hindi ba? Pwede naman niya sinabi yun eh. Normal lang din ang sagutan sa korte kanina sa pagitan ni na Attorney Lorna Kapunan, Attorney Christine Ferrer habang isinasagawa ang cross-examination. Ito ang inihayag ni Attorney Benjamin Tolosa, ang prosecution legal person. Umalma kasi ang depensa sa naging post ni Private Prosecutor Ligutan. Giit ni Tolosa, wala namang kakaiba sa nangyari kanina. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa. Well, una, hindi naman yan uncommon yan dahil nga talaga dun sa nature ng ganitong klase. They are adversarial proceedings, no? Dahil merong ibang magkaiba, no, na pinaglalaban na punto ng dalawang panig. So, hindi naman ibig sabihin yan na nag-aaway talaga. But that's really normal, no? But siguro makita naman natin, no, yung sabi nga ni Attorney Kapunan nung simula, pinipilit niya, no, na maging more patient, no, but nadala na din siguro yung fact na sinabi naman niya, no, dahil nga dun sa naging actions din, no, nung defense, pagdating dun sa for example, yung magmula dun sa pre-trial, they've been adamantly refusing yung request to just compare documents hanggang nagkaroon na nga ng kautusan galing sa presiding officer, no, na hindi pa rin ginawa. So, syempre, those things add up. But end of the day, it's really nothing that's out of the ordinary. Nangyayari naman ho talaga yung mga ganong sagutan minsan. Sa kabilang dako, patuloy umanong magsasagawa si Vice President Sara Duterte ng mga aktibidad na tulad ng tree planting, Christmas party at road safety events kahit wala siyang confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Representative Kit Flores, lumitaw ito sa testimonya ni Commission and Audit State Auditor Zaylin Del Campo tungkol sa paggamit ng confidential fund. Dahil dito, kwenesyon ni Flores kung bakit kinakailangan umanong gumastos ng milyong-milyong piso para sa naturang aktibidad kung naisasagawa naman ng mga ito ngayon ng walang confidential funds. Pakinggan natin si Representative Keith Flores. Included parang intelligence work, pero dapat i-segregate mo or hiwalay mo kung was it for purchase of information or
payment of rewards. Doon sila nadidisallow sa payment of rewards given the same activities eh. Because, yun nga, walang results na pinapakita. But if it was payment for information ang binayaran nila, and nag-result naman na walang nangyari sa event, because nga, yun ang sinasabi nilang successful kasi walang nangyari because they purchased information, then sinabi naman ng witness kanina na allowed yun. Ang hindi allowed is ang payment of rewards. Kwinestyon naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang paggastos ng OBP ng daang milyong piso mula sa confidential funds para sa surveillance at intelligence activities. Ayon kay Adyong, ang mga aktibidad ay pinapakita ng kampo ni VP Sara ay kahawig ng regular na gawain ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Sinabi rin niya na walang direktang security mandate ang Office of the Vice President at dapat dagdag na lamang ang confidential activities, hindi pag-uulit sa trabaho ng PNP at AFP. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong. Dapat connected siya doon sa mandato ng ahensya. I think that is very important for the public to know kung ano yung dapat na intervention ng isang agency that has no direct mandate over security matters. In this case, the Office of the Vice President has no direct mandate to intervene in security matters, but she did so by requesting the confidential funds. What the COA wanted to really know is not the regular police work that has been doing by a lot of agencies that have that mandate. Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!